Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Hello ma'am, good morning po. At napakaswerte ko naman ngayon po ay aking makikipanayan ngayong araw na to. So bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan, baka gusto rin yung magpakilala sa ating mga viewers. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nancy Di Marana na mas kilala po sa tawag na Pandemic Hero. Andito po tayo ngayon sa aking rehabilitation, ang Pan Hero Rehabilitation Center, ang tamang landas. Ayun. Siyempre ma'am, para malaman po na ating mga televiewers, ano mo ba ang Pan-Hero? Bakit po ba kayo tinawag na Pan-Hero at Pandemic? Para po sa kaalaman po ng lahat, sa mga nakakakilala sa akin during pandemic time, tinulungan ko po talaga thousands of family from Luzon, Visayas, Mindanao. Nag-share po tayo ng tulong sa mga pamilya na nangangailangan. Dahil marami po tayong natulungan, not only pandemic time, kahit po volcanic eruption, yung taal po dito. Marami tayong, bumili tayo ng truck na mga gulay, dilata, bigas, pinamigay natin sa mga kababayan natin na nangangailangan. Kaya tinawag ako ng mga tao na pandemic hero. Ayun, oo. Siyempre, yung panahon ng pandemic ay talagang sinubaybayan namin ang inyong istorya kung bakit kayo naging pandemic hero. So, bago tayo diretso sa talakayan, ma'am, ito po ba, itong rehabilitation na itinayo ninyo ay, ito po ba ay kauna-unahan yung center? Ang rehabilitation na ito, ang pandemic here, ang Pan-Hero, ang tamang landas ng Rehabilitation Center is located at Barangay Lumiang, Silang, Cavite. Ito po ay isang rehabilitation lang na aking itinayo at wala pa po akong branch, and it's been almost 4 years na po na marami tayong mga kababayan na natutulungan. Ayun, oo, syempre, ma'am, ano po ang pinakalayunin ninyo? Bakit kayo nagtayo ng rehabilitation center? Bakit ako nagtayo ng rehabilitation center? Ang gusto ko po talaga ay dahil nakilala nga po ako na pandemic hero, o pandemic time, maraming humingi sa akin ng tulong, napasama na rin dyan ang paghingi ng tulong sa mga pamilya na kung saan ay naliligaw ng landas ang kanilang miyembro sa pamilya. Kasi napakahirap po talaga sa isang pamilya ang magkaroon ng bisyo, lalo na kung tatay, para itong isang lamesa na kung saan pinapulinan ng paa. Dahil nasa puso ko talaga ang pagtulong, kaya po ako nagtayo ng isang rehabilitation center. Mga magkano naman po tinabot na po sa kayo ninyo na rehabilitation? Okay lang naman. Actually, it costs a lot kasi dito sa ating rehabilitation, I would say, we are one of the best rehabilitation in Southern Tagalog. Meron po tayong 3 building dito sa ating rehabilitation. Medyo mataas talaga ang naging kapital natin. Pero dahil of my husband. Ayun, syempre, may pagtulong po ba ang city government sa inyong rehabilitation? May mga ibang pasyente po kami dito, yung mga indigent, yung mga nanghihirap po talaga na hindi kaya magbayad sa isang private facility. Ang binibigyan po namin sila ng supporting documents, tulad ng mga medical abstract, statement of account, at lahat ng LG documents ay tinutulungan namin, tapos humihingi naman sila sa kanilang LG. Sa tingin ko po ay malaki naman ang itutulong ng mga LGU sa pagtulong sa mga kababayan natin na naliligaw na naman. Ayun, sa tingin nyo kanina, 4 years na po itong rehabilitation center ninyo. Ma'am, ilan po ba ang mga naging pasyente na ninyo? Naku, sobrang dami na rin po talaga ng naging pasyente namin dito. Hindi ko na rin mabilang. Marami na talaga, daan na po ang natulungan natin at nailigtas ang kanilang buhay. Ano mo ba ang mga particular tinutulungan na tungkol ba lang sa pagka-addict nila, sa droga, o meron pa po kayong iba pang sakit o anong man addiction na tinatawag?
Ang Panyong Tamang Landas Rehabilitation Center, tumatanggap po kami not only a drug addiction, we also accept mga behavioral disorder, anxiety, depression, schizophrenia, bipolar, gambling addiction, smoking addiction, gadget addiction, lahat na po parang isang mental hospital na rin po talaga ang isang rehabilitation. Usually po pagka mga ganyan drug addict, ilang taon po, months ang tinatagal nila. Sa mga pasyente namin dito, face-to-face basis, ano. Pero usually po, kapag drug addiction, meron tayong program 6 months to 12 months po talaga. Kailangan nilang we have to finish the program para talaga sila ay totally makarecover. Sa iba naman mga behavioral problem, face-to-face basis naman. Meron mga 3 buwan, 6 na buwan, magaling na. Meron naman 2 taon, 3 taon na, hindi ka gumagawin. So, tumutulong po kami, siguro I could say 50% po sa amin, 50% din doon mismo sa tao, natutulungan yung sarili niya para gumagawin. Ayun, syempre ma'am, di ba po pagka ikaw ay addict at tatanggapin po ninyo dito sa inyong center, kailangan po ba mong talagang addict na o paano sistema ang gagawin ninyo? Kasi usually sa ibang mga hospital ay tinatanggap lang nila pagka talaga nagwawala na, sobrang ng pagkaka-addict nila. So, sa inyo po ba, pagka nag-uumpisa pa lang maging addict or yung nag-uumpisa pa lang siya gumamit ng illegal na droga, tinatanggap nila, di ba? O kailangan talagang addict talaga siya? Mostly based on our experience, halos karamihan ng mga pasyente na nadadala namin dito ay talagang may mga naidulot na hindi na maganda sa kanilang pamilya. Nagkaroon na ng behavioral issue, andyan yung nagnanakaw na, nagbibenta na ng gamit. Minsan kapag sobrang gamit na ng pag-division at pag-droga, nagkakaroon na ng hallucination. Kapag ganun po, lalo lang kami na yung sabi mo, kung halimbawa, pagod ka na, at tatanggapin ka namin. Kasi once nakapasok ka talaga sa pag-drugs, kahit isang beses lang, talagang napakahirap na po talagang lumabas. Siguro po, I would suggest na kapag nakapag-take ka na, magparehab na. Kasi posible na mag-take ka na ngayon, tapos after 2 months, okay ka na, pero ma-attempt ka pa rin eh. Kailangan